Mapagpalang umaga, Emmanuelites, papuri sa Panginoon para sa araw na ito. Ang ating teksto ay magmumula sa aklat ni Sekaraya, Kabanata 7, versikulo 9-10. Sabi dito, pairalin ninyo ang katarungan at maging mahabagin kayo sa isa't isa. Huwag ninyong apihin ang mga biyuda, ang mga ulila, ang mga dayuhan o ang mga mahirap. Huwag kayo magbabalak ng masama laban sa inyong kapwa. Ang passage na ito ay sinulat para sa mga Hudyo na nagbabalik sa lupang pangako mula sa kanilang pagkaka-exile sa Babylon. Isa sa mga dahilan ng kanilang pagkakatapon sa Babylon ay dahil sa kanilang social injustices. Ang mga verses na ating paghihimay-himayin ay nag-highlight ng kahalagahan ng justice, kindness, compassion at refraining from evil intentions. Tayo ay naasahan ng Panginoon na maging makatarungan, magkaroon ng patas at tamang desisyon sa lahat ng bagay. Tayo dapat ay walang kinikilingan, walang pinapanigan at ginagabayan ng prinsipyo ng katuwiran at katotohanan. Ngunit binibigyan din ng ating Panginoon ng kahalagahan ng kabaitan at pagiging mahabagin. Hindi sapat na tayo ay makatarungan lamang, ngunit dapat tayo ay maging mabuti at mawain sa ating kapwa. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal, awa at biyaya, lalo-lalo sa mga nangangailangan. Nais ng Panginoon na tayo ay sumasalamin sa Kanya sa pamamagitan ng kabaitan at kahabagan sa ating salita at gawa sa ating kapwa. Nais rin ng Panginoon na saliksikin natin ang nilalaman ng ating mga puso. Tayo Kanyang binabalaan sa pag-isip ng masama sa ating kapwa. Nais niya na ang ating isipan at motibo ay dalisay at malay sa anumang masamang intensyon sa iba. Nais niya na tayo pagmahalan at pagkapatawaran ng ating mga kasalanan sa isa't isa. Ano bang kalagahan ng mga verses na ito ngayon sa atin? Una, ito ay nagpapaalala sa atin upang maging matuwid at makatarungan sa lahat ng ating mga interaction sa kapwa. Ikalawa, ito ay nagbibigay diin sa atin upang magpakita ng kabaitan at kahabagan sa kapwa na nangangailangan. At ikatlo, ito ay nagpapakita ng kabuluhan ng panloob na ugali at intensyon. Hindi lang inaalala ng ating Panginoon ang panlabas nating ugali, kundi pati na rin ang kalagayan ng ating mga puso. Ating saliksikin ang ating mga motibo at intensyon. Ito ay dapat naka-align sa nais ng Panginoon na pagpapakita ng pagmamahal, katarungan at pagkakaayos. Sa kabuuan, ito ay nagpapaalala sa atin na tayo ay maging makatarungan, magpakita ng kabaitan at tabag at pagkakaroon ng malinis sa puso. Maraming salamat po at magandang umaga po muli.